What's up everyone? What's up mga kahabs na mga siklista? Right, so ngayon po ay may bago po pala akong vlog po ngayon. So, adjust ko muna, okay? So, mayroon po akong bagong vlog po ngayon since hindi po ako nakapag-bike ngayon kasi ako lang kasi mag-isa sa bahay. Sige, so hindi ako makapag-bike kasi walang magbabantay sa bahay. So, okay, so next week pa ako mabalik sa next week pa ako babalik sa aking bike rides, okay? Sa mga vlog, bike ride po dito po sa aking channel. So ngayon, ay insert ko ito since I think yes, Lunes, di ba? So nakapag-bike po ako, parang hindi ako nakapag-bike atong Lunes eh. So pero may ini-insert po ako, right? So nakalimutan ko yun, okay? So nakalimutan ko naman yung vlog eh. So okay, so ngayon ay gawa po ako ng vlog po na about cycling, right? So actually nagiging tradisyon na po ito sa aking channel. So since noon pa, noong nag-umpisa ako, right? Nag-umpisa ako hindi ko pa ito ginagawa. So I think 2019 ako nag-umpisa, right? So I think mga 2020. So 2021 ginawa ko na ito, okay? So ginagawa ko na ito noong 2021 up until now. So ngayon ay this year po ay gagawa naman po ako ng what are my tools na ginagamit ko sa pagbibisikli na dinadala ko sa pagbabike. So either long ride or short ride or quick ride, right? So actually parati ako nagdala talaga. So just in case, di ba? So kailangan mo talaga magdala ng mga gears, cycling gears at saka mga cycling tools. Actually ano pala yung mga dinadala ko sa pagbabike, right? Either long ride, short ride or quick ride. So okay, ngayon without further ado, mag-uumpisa na po tayo. So okay, as what I have said, tradition ko na ito at sana huwag niyo pong sabihin na ayan na naman. Binabalik na naman niya yung kanyang ginagawa noong nakaraang taon. Syempre, right? So para may idea din kayo kung ano yung kailangan, di ba? So parang malaki yata yung leg ko. Lumaki yata yung leg. Yun lang yung pansin na okay. So ngayon ayun magsisimula po tayo. So ano para yung mga dinadala ko sa pagbabike. So cycling gears at saka mga cycling tools. So ngayon ay wala na po yung saddle bag ko, right? Since wala na yung saddle bag since doon ko nilagay sa aking top tube na bag yung aking mga tools, right? So pero I think maliit lang talaga yung aking top tube bag para sa cycling tools. So ngayon I think pero ayun nandiyan pa rin siya. So inilagay ko lang siya kasi yun na nga, right? So at saka yung iba nung hindi na kakasya sa aking top tube na bag, so inilagay ko sa aking handlebar bag. So ibinalik ko yung handlebar bag ko doon sa aking bisikleta para mailagyan ko na ng mga extra na mga tools, right? So since needed talaga itong mga bago kong dinagdag na tools, right? Okay, so ngayon makisama ako mag-umpisa. So ito, mag-umpisa mo pala ako dito sa bicycle repair kit. So meron akong patch kit dito. So nagdadala na ako ng patch. So nagdadala na ako ng patch kit. So hindi ko alam kung ano to eh. So okay, hindi ko alam kung ano yan. So dito kasi siya kasali. And then also meron akong ditong tire lever. Right? So actually nagamit ko na pala to nagpalit ako ng gulong. So yung previous vlog, okay, yun pala sa Lunes, yung po sa Lunes, right? Okay, at na-upload nung Tuesday, right? So ito pa pala, so ginamit na pang at saka itong pandikit para sa rubber solution, right? Pandikit sa tire patch. Okay, itong 6 patches po para sa gulong, para sa interior po.
anim po yan na patch para sa interior. Right? So, yun. And also, magnetic din po pala ito. Right? Yun, paano siya? Okay. Hindi, okay. Paano ba ito? Okay. Hindi siya magnetic kasi ito. Nakalimutan ko lang kung paano. Okay, basta magnetic po siya. Okay. So, ayun. Yun, no? Okay. Okay, magnetic po pala siya. Okay, so, I think alam niyo na yan, di ba? So, alam niyo na yan, di ba? So, next, ay, paano ba to? So, paano ba to ilagay? So, ayun siya. Actually, ayun, okay, pasok na siya. So, at saka, ang susunod ay, meron ako dito, ito, carabiner. So, na invisible po pala yung ito. So, just in case lang, kung meron kang pagagamitan, right? So, kung meron kang pagagamitan, so, ayun siya. And then also, meron po siyang maliit na tools po dito. Meron po siyang, tawag dito, meron po siyang Phillips screwdriver at saka meron siyang flat po na screwdriver. So, okay na pala siya. At saka itong susi para sa aking nakalimutan ko na bike lock. Okay, susi para sa aking bike lock. So, nandito po yung susi sa aking bike lock. So, okay na pala siya. Malaki po pala siya. At saka, ginagamit ko ito para sa aking bike talaga. So, okay, gamit na gamit po yan. And then also, ito, ilaw po pala to. So, sa floodlight po pala ito. So, malakas din. Okay, malakas pa pala ilaw niya. So, ito. Right, so maganda po pala siya. So, ang gamit nito ay ang gamit pala nito ay kapag nag-aayos ka ng bisikleta mo, right? So, just in case gabi ka nang umuwi, right? And then nagkaaberya ka sa bisikleta mo, right? So, iyon, ito po, gamit po ito. So, okay na okay po. At saka, hindi po pala siya magnetic po pala siya. Okay? Magnetic po pala siya, magnetic. Nagmamagnet po yan sa bisikleta ko kasi steel naman yung bike ko. Chromium steel po yung bike ko, nagmamagnet siya. Right? So, pero kapag alloy loading, so alloy yung bike mo, hindi po siya nagmamagnet. So, ibig sabihin po, nagmamagnet lang po pala siya sa steel. So, just for example like this one. So, ito, yan po. Yan. Nagmamagnet po pala siya. So, kung gusto mo siyang ikabit sa bisikleta mo, ito. Gusto mo siyang ikabit sa bisikleta mo, ito. Itong carabiner na ito. Ganyan lang yan. Ikabit mo lang siya dyan. Tapos, ilock mo lang siya. Right? Ilock mo na siya. Pagkatapos, ayun, ito ganito. Lagay mo lang siya dyan. Ayan, at ayun, nagmamagnet na po pala siya. So, ayan, kita po ninyo, right? So, magnetic po pala siya. So, actually, multi-use din pala ito kasi pwede itong paggagamitan ng can opener. So, meron pong can opener dito. Ito po siya. Can opener po yan. At pwede siya magiging carabiner din. So, yun po yan. Yun. Pwede po siya magiging carabiner. So, at hindi lang yan. Meron din po pala siyang stand. Right? Meron siyang stand, okay? So, kahit saan mo siya ikabit, pwede kasi yun, pwede mo siyang ikabit, okay? Just for example, ikabit ko siya dito, okay? Ito, multi-use kasi ito eh. So, ayun siya. Ikabit mo siya, yan dyan. Okay na okay, diba? So, pwede mo siyang i-on yung ilaw. Okay, yun. Right? So, kabit mo na siya dyan. Okay na. Solve yung problem mo, diba? So, okay na okay din po pala ito gagamitin. So, ay, actually, dito ko na siya ilalagay. Right? So, ayun. Pero hindi naman po siya sagabal, hindi ba? So, pero I think okay na siguro sa. Pero tatanggalin ko na lang siya mamaya, okay?
So next ay ito, close and open po na wrench. So saan ko ba ito gagamit? Saan ko ba ito ginagamit? So, tanong, right? Bakit ako nagdadala? So baka iniisip niyo bakit ko ito nagdadala. Sabi niyo, bakit ba siya nagdadala ng ganyan? Bakit ako nagdadala? Kasi hindi po hindi po pala naka quick release yung aking gulong, right? So hindi po pala naka quick release, nuts po pa ang ginagamit ko noon sa bisikleta ko. So kaya ito pandagdag po sa pagdala ko ng aking tools. So yung size niya ay 15. So hinahanap ko talaga yung saktong-sakto na nuts po na doon sa gulong. So itong dalawang ito, so pwede ito gamitin mo at pwede ito gamitin mo, pero I think ito much better kung itong ganito, yung close, ito yung close at ito naman yung open. So yan po, so kaibahan po since naka quick release na yung ibang mga bisikleta. So hindi pa kasi ako nakapag quick release, so plano ko talagang magpa quick release para mas madali kong matanggal yung aking gulong sa bisikleta, right? So gaya ito dadalhin ko just in case kung magpapalit ako ng interior at nabutasan, or kailangan kong maglagay ng tire patch, di ba? Dahil nabutasan or merong right na tusok, right? So ito dadalhin ko talaga ito. So dagdag po, pandagdag na tools po para sa aking bisikleta sa gulong, right? So hindi pa ako nakapag-quick release, okay? So talagang so dahan-dahan lang talaga yung pag-upgrade ng bisikleta ko since hindi pa talaga ako na-monetize eh. So sana tulungan niyo ako, okay? So tulungan niyo ako ma-monetize para para ma-upgrade ko yung bisikleta ko. So okay. So tulungan niyo po ako, okay? Tulungan niyo po ako ma-monetize yung channel ko. Right? So ayun, nagmamakawa po ako. Okay? So ito, kaya mag-subscribe kayo, okay? So ayun po pala siya. So close and open na wrench po para sa gulong, right? And then also I did bring this one extra Phillips screwdriver. So just in case meron kang kaibigan na meron kang naabutan na siklista na nangangailangan ng tulong, right? So siyempre tulungan po natin sila, right? So ito gamit nito kasi may mga lumang bisikleta na ang gamit ay screwdriver pa rin yung mga, right? So parts ng mga bisikleta. And then also I did bring this one close and open na wrench po, okay? Na maliit, so 9mm po pala siya. So saan po ba ito ginagamit? Bakit po ako nagdadala nito? Since yung brake ko naman ay tawag doon? Disc brake, okay? Since naka-disc brake na yung bisikleta ko, so ito para sa V-brake or rim brake po pala ito. So close and open wrench, yan po yung ginagamit sa mga lumang mga bisikleta, either mountain bike, BMX, right? So ito para sa brake, okay? Para sa brake po ito, sa V-brake or rim brake. So kinap sa picture na yan, okay? And then also bring some Swiss knife. So dala ko pa rin itong Swiss knife na ito. So just in case, right? Kasi kailangan mong dala, di ba? So tools kasi ito eh. Multi-tool din po pala ito. Meron nga itong Phillips screwdriver dito eh. So at saka I think meron itong flat, right? So nakalimutan ko kung may flat ba ito. Okay, kasi meron din itong cork opener. So sa mga wine po, yung maliit na parang wooden, anong tawag yan? Cork.
Yes, cork. Yeah, tawag kasi yung cork kasi. So, ito, at saka, may gunting din kasi ito eh. So, may can opener din siya. May can opener. Right? Itong dalawa na ito, itong can opener na ito. At saka, may din siya pero hindi pa pala siyang maliit na gunting dito. So, gamit na gamit po yan. Gunting na yan. At saka, I think, meron itong maliit na maliit na saw. Ito siya, maliit na saw. Yung mga ano niya, so parang okay. So gamit na gamit po 'yan sa mga tools, multi-tools. Right? Gamit-gamit po ito sa mga multi-tools na ito, right? And then also I have this tool. Right? So meron akong malaking multi-tool, multi-allen tool. Meron ako itong malaking multi-allen tool at meron akong maliit na multi-allen tool. Kapag nahihirapan akong gumamit ito yung ginagamit ko. Pero sabi kasi na kaibigan ko, kailangan ko din magdala ng separate na allen tool, right? Yun po yung madaling dalhin at gamitin. So right, so kasi talaga siya, so mas madali kasi gamitin yon kaysa sa mga ganito. So just in case kailangan ko rin magdala ng ganon. So separate yung yung solo lang. Yung I think parang ganito eh. So, parang ito, ganito kalaki. So number 5, number 6, I think. So, ano ba ito? Okay, number 5. Ito, number 5. So, kasi ito yung ginagamit sa pagtanglik, doon sa brake, at saka doon sa mga, I think, doon sa shifter. Ito, parang, I think ito yung sa shifter. I think ito yung sa shifter, yung ganito. So, number 6. Ito, number 6, para sa pagtanggal ng shifter or sa brake doon sa bisikleta, right? Ito kailangan magdala ka ng separate dalawa nito. Kailangan magdala ka ng dalawang separate para sa nito, right? So just in case, kasi sadyang mahirap talaga gamitin minsan kasi mahirap gamitin itong mga multi-allen tool, right? So kaya kaya kailangan mo magdala, okay? And then also, grabe itong fiber cloth na pangpunas sa mga sa kapag nag-aayos ka ng bisikleta, right? Nagre-repair ka at saka yun, hindi matanggal. Napaka-light lang talaga. So, I think kailangan ko magpalit nito ng mas dark para hindi gaano makita yung tawag doon? Hindi gaano makita yung dumi, right? So may pagka-light, yung neon green kasi siya. So kasi wala kasi ako nakita mas dark na So kaya ito muna ginamit ko. So bibili ako ng mas darker nito, para pampunas sa mga grease, sa grasa, right? So pampunas sa grasa na sa bisikleta, right? So I think that's it for this vlog. Okay, so it's time to wrap it up, and thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and also click that notification bell para always po kayo notify po sa mga upcoming future videos po or future vlogs po dito po sa akin channel. So kaya mag-subscribe po kayo, okay, para ma-monetize na po ako at makapag-upgrade din ng bisikleta. So hindi lang pang-upgrade at pambili na rin po ng aking gamot. So okay, so thank you so much, and I hope you enjoy, and please don't forget to subscribe again, okay? And it's time to wrap it up for today's video, and see you again on my next video, okay?